Mapagpalang gabi na naman sa ating lahat mga katropa. Ito, panoorin natin at pakinggan yung sagot ni BBM sa interview niya kaugnay sa illegal na droga at kayo na ang humusga. Ito, panoorin natin at pakinggan. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Hindi ako nakikipag... Bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Ano sa palagay ninyo sa sagot ni BBM kaugnay sa problema na yan? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, kakaiba mahirap unawain. Bakit ganun ang sagot sa interview niya sa problema na yan? Malambot o talagang pinabayaan yung problema sa illegal na droga sa atin? Ako ay nagtatanong lang. Nagbase tayo sa video na to, yung video clip na to, at kung pagmasda natin sa kapanahonan ni PRRD na napakahigpit niya, talagang tinutukan niya yan, nagbabala palagi, pero kahit anong gawin, meron at meron pa rin na nakakalusot. Sa totoo lang, medyo kumalma talaga. Malayo yung pagbabago sa panahon ni PRRD. Ramdam na ramdam ng taong bayan yun, at mismo ako nagkakaramdam noon sa pagbabago yung umupo na ang dating presidente. Ngayon ang tanong ko, kung ganyan ang pananalita ng ating presidente kaugnay sa problema na yan, ano kayang mangyari sa ating bansa? Dahil kung tandaan natin, o hindi natin nakalimutan na yung kapanahunan nga hindi pa nakaupo si PRRD bilang pagka-presidente, noon, manood tayo sa mga balita, media, tsaka sa social media, mayroon naman talagang maraming krimen, di ba? Kadalasan masangkot yan kung bakit nakagawa ng krimen ng isang tao dahilan sa illegal na droga, kung matandaan natin yun. Kaya, isa sa malaking problema yan, kung tutuusin, kaya dapat isali sana sa ating gobyerno yan nga matutukan. Yung ginawa ni Duterte, ni PRRD, nakakapanghinayang dahil ramdam natin yung pagbabago dyan sa problema na yan. Kumalma ng kaunti, hindi man natuluyan nga nawala, pero kahit papaano naramdaman ng taong bayan yung pagbabago. Yun nga lang, anong nangyari habang tinututukan ni PRRD, inayos niya yan kahit napakahirap nga problema yan kung paano supin napakahirap, pero tinutukan niya. Anong nangyari? Diba nandyan yung batikos mula noon sa nakaupo ba siya hanggang ngayon binabatikos? Diba dapat sana kung may mali man, ayon di umano sa mga nakita natin sa mga hiring-hiring na dyan, may mga mali, sila ang nasa gobyerno, sila ang nanunungkulan, naman kung maaari itama na lang yung mali at ipatuloy kaysa mapabayaan. Kasi hindi biro yung problema na yan kung tutuusin. Sa sinabi ko nga, dalawang pinsan ko dyan nasiraan ng bait. Kaya yung nagsabi nga dapat si BBM na lang manatiling presidente tuloy-tuloy, anong masabi ninyo dyan kung ganyan? Kung ganyan yung narinig natin kung ganyan ang pamaraan niya sa pagdala niya sa ating bansa, anong mangyari sa ating bansa kung ganyan? Ayon sa sinabi na yan, kaugnay sa droga. Ako ay nagtatanong lang. Kasi di umano, ayon sa sinabi niya, yan gagarinig natin, magtagal ka yan kung hindi yan magbaha sa bawal na gamot ng ating bansa. Hindi pa nga nagbaha noon sa bawal na gamot. Meron at meron, marami. Kung sa marami, kahit hinuhuli, sinusugpo, meron at meron talaga. O kung ganyan gaya, ano kayang mangyari? Ako ay nagtatanong lang dahil
yung nakita ko tong video na to, kaya nga kinunan ko ng nag-reaction video ako kasi nagkaka-alarma, lalo na sa katulad ko nga dalawa ng pinsan ko dyan nasiraan ang bait. At hindi lang sa pinsan ko, marami talagang nakikita natin sa sinabi ko, nakikita natin sa media at sa social media noon, kahit man ngayon nga, kaya nakagawa sila ng hindi maganda dahil sa illegal na droga. Tapos kung pabayaan yan, aba, ewan. Kung ganyan ang pananalita ng nagdala sa ating bansa, anong mangyari? Kaya pag-abutan ng ilang taon, ilang buhay ang sisirain yan. Buti kung ang gumagamit lang ang masira yung buhay, paano kung mangdamay ba ng iba, gumawa ng hindi maganda sa kapwa? O hindi ba yung matino inaalok-alok hanggang sa makasama? Yun naman talaga ang dyan ganun naman talaga yan, alok-alok. Tapos pagka napasukan na yung isip ng hindi maganda, makagawa ng di ba? Tapos ganyan ang pananalita. Anong mangyari? Ako ay nagtatanong lang, anong nangyari bagong Pilipinas? Bakit ganyan? Paano masulbad yung mga problema? Sa illegal nga droga pa lang yan, ha? Paano na yung iba? Ang dami yan. Hindi lang illegal na droga ang problema sa ating bansa. Kung totoosin, napakarami pa. Yan nga, hindi nga masulbad, no? Na paragang napabayaan kung totoosin. Parang nawala sa wisyo, nawala, hindi nagaanong nabalita. Baga magising na lang tayo, napakarami na pala. Hindi na pala kaya nga lutasin. Yan ang isang problema dyan. Sayang yung kay PRRD. Nahinayang ako noon yung war on drugs niya, nga naramdaman talaga ng taong bayan kung gaano ka-epektibo. Kumbaga nagkumalma, hindi man na total nga na ubos, pero malaking pagbabago. At ang kriminalidad medyo bumaba. Sayang. Dapat sana, kung totoosin, itong nasa gobyerno, magtutulungan sana. Kaso lang hindi nagkaisa. Kita natin yan sa social media at saka sa media. Napakagulo. Kung mayroon man sanang mali yung sa ginawa ni PRRD nga war on drugs, ano na lang sana nila, baguhin at paigtingin, pagandahin para man lang sana kahit papaano, kahit hindi man lang maumos dahil mahirap talaga nga lutasin yan, kahit papaano makontrol, kaysa ganyan nga. Nagarinig man natin yung sinabi ng ating Pangulo di umano, ayon sa narinig natin dyan, nga napakalambot. Buti kung malambot, parang walang pag-asa nga malutas ang problema na yan, ayon sa sinabi ng ating Pangulo, sa narinig natin, sa pag-uunawa ko ba, pag-iintindi ko sa sinabi niya. Pagdating sa problema na yan, sa narinig ko, nalulungkot ako. Nga dapat sana yung namuno sa bansa natin may lakas at tapang pagsugpo sa problema na yan, kung totoosin. Pero sa narinig natin, kayo na humusga. Ako ay nagtatanong lang kung karapat-dapat ba ngayon yung isagot ng ating Pangulo sa tanong niya sa problema na yan, kaugnay sa droga. Mga tropa, bago ko tapusin yung munting video natin, maraming salamat sa panonood ninyo.
Sana suportahan ninyo yung munting channel ko sa pamaraan ng pagkalimbang ng notification bell at saka sa subscribe button para para updated kayo sa sunod kong mga video. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat at bye bye.